Kapitan Bukol. Magandang umaga ho. Good morning. Madam Senator, saka Senator Lynn Gatchalian, saka lahat ng dito. At kung papayagan niyo po sana, Madam Senator, pwede po yung legal ko ang magsalita. Municipal legal. Si Atty. Camardo. Yes, that I will allow that. Kasi mong nag-live ko na yun, kasi mong maingon sa ka ng mga nag-bash, ng ginagamit ang picture ni Jam. Sige lang, pamunta lang yung bahin. Kanang kusog mang bas, kanang kusog panitigamon, hulat na lang. Makuha rin yung bahin. Pataka lang mo, mura mo. Ito ang latest update sa kaso ng isang barangay captain sa gitna ng kanyang live stream sa kanyang mismong bahay sa Digo City. Pinadalhan na ng subpoena ng National Bureau of Investigation o NBI-11 ang 6 na persons of interest kaugnay sa pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Ayon kay NBI Southern Mindanao spokesperson Agent Ililiano, kailangan umano ang kanilang pahayag upang matukoy kung may kinalaman sila sa insidente o wala. Dagdag ng opisyal, hinihikayat din ng NBI ang sinumang residente na may impormasyon ukol sa patay na makipag-ugnayan upang mapabilis ang investigasyon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Liano na well-trained o sanay na sanay sa paghawak ng armas ang gunman. Hindi umano ito bumaba sa sasakyan at mula sa passenger seat ng pulang Toyota Innova ay ibinabalang ang likurang salamin bago pinaputukan si Kapitan Bukol. Pagkatapos makakuha ng clear shot, mabilis na tumakas ang sasakyan palabas ng subdivision. Nang marinig ang unang putok, nakapagpaputok pa ng tugon ang escort ni Bukol na nakabantay sa gate. Gayunman hindi pa masiguro ng NBI kung tinamaan ba ang tumakas na Innova. Nagduda rin umano ang mga bantay sa lugar ng dumaan ng nasabing sasakyan dahil nakasanayan na kasi umano nilang tinatawag ang pansin ng kapitan kapag may dumaraan. Kaya't inakali nilang posibleng suspect ang sakay nito. Nilinaw naman na ang 6 na persons of interest ay hindi pa pinal at isa sa ilalim pa sa process of elimination kung sino ang mas malapit na may motibo sa krimen. Una nang nilantad ng NBI na posibleng parcel to the crime o kasabwat lang ang matandang nagsauli ng pitaka kay Kapitan Bukol ilang minuto bago ito pinagbabaril. Patuloy ang investigasyon ng NBI-11 upang matukoy ang tunay na salarin at ang posibleng nag-utos sa pamamagitan. Samantala, naglabas na ng kanyang opisyal na pahayag sa isang Facebook Live si Mayor Tata Sala kaugnay sa mga alegasyon sa kanya sa pagpatay ni Kapitan Bukol Jr. na isa rin sa mga naging kaalitan ni Kap Bukol Jr. sa social media. Larito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more